Santo. Amen. Ama naming Diyos, kanal at makapangyarihan sa lahat, Ikaw si Yahweh El Shaddai, ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya at pagpapala na aming pong tinatanggap, tinatamasa sa aming pong pang-araw-araw na buhay. Minsan po Panginoon, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat po sa inyo sa walang hanggang pagmamahal, may pinagkaloob po sa amin, at sa pagpuprovide mo po sa lahat ng aming mga pangangailangan. At maraming po salamat po Panginoon sa oras na ito, sa gabing ito Panginoon, na kami po ay nakarating muli sa dakong ito. Amen. Upang ikaw Panginoon ay aming pong makapaniig. Amen. Upang ikaw ay aming mapapakinggan sa mga lahat ng mga mensahe na nais niyo po na iparating po sa amin sa pamamagitan po ng iyong pong banal na Ebanghelyo para po sa darating na linggo, Panginoon. Amen. Lord, dalahan ko po na kayo po ang kumilos sa bawat isa po sa amin. Kayo po ang maghari sa bawat isa sa amin. Kayo po ang maghari sa apat na sulok ng dakong ito. Nang sa ganoon po, Panginoon, lahat ng mga mensahe na aming pong mapapakinggan sa gabi ito, ito po ay tumimo sa aming mga puso't isipan at aming pong isa sa buhay. Amen. Po, Panginoon, ang lahat na nakapanood sa kanilang mga tahanan, at maging po lahat po kami dito, O Lord, lalo na po Panginoon, ang iyong Aba. Sa iyo po lamang ako umaasa, Panginoon, sa lahat ng mga mensahe na nais niyo po na ating pong ipapahayag. Lord, your will be done. Amen. Po namin, sa pangalan po ni Anak ng Jesus, sa inyo pong pagsama, inaangkin po namin ang 100% na katagumpayan ng iyong banal na gawain. Amen. Ama, ay ako samot dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus with intercession of our Blessed Mother, Mary, ever Virgin, all the angels and saints. Amen. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Pagkat ang Diyos ay Pag-ibig. leader ng ating Panginoon. At buksan po natin ang pong love letter ng ating Panginoon sa kanyang banal na salita. Amen. Amen. Biblia po ba kayo? Amen. Yan po ang love letter ng ating Panginoon. At buksan po natin sa dakong pinasulatan ng Ebanghelyo ayon sa sulat ni San Lucas or St. Luke chapter 13 verse 1 to 9. Luke or Lucas chapter 13 verse 1 to 9. Kita rin na po. Ang Ebanghelyo ng Panginoon ay sa sulat ni San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang tao at pinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang mga taga-Galilea habang ang mga ito ay naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo dahil sa sinapit nilang iyon, higit silang masama kaysa ibang mga taga-Galilea? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Ang 18 namatay nang mabagsakan ng Torres sa Siloe, sa akala ba ninyo ay higit silang kasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayo tulad nila. Sinabi pa sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, may isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ang puno, ngunit wala siyang nakita. Dahil dito, sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakakasikip lang iyan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna natin putulin ngayon. Huhukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga na sa susunod na taon. Kung hindi pa, saka po ninyo ipaputol. Mga kapatid ko, sa pananampalataya, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Amen po. Amen. Sabihin mo sa tabi mo, kapatid. Kapatid,
Huwag kang magduda. Huwag kang magduda. Mahal kita. Mahal kita. Mahal mo ba? Kapatid mo? Kapatid mo? Amen. Sabihin mo, mahal mo rin ba ako? Mahal mo rin ba ako? Ano sagot mo? Amen. Sabihin mo dahil hindi ng sagot mo, Yan ang sagot mo. pwede ka na umupo. Pwede na kayong umupo. Parang masarap na ng pagganal. So, isang maganda at pinagpalang gabi po, muli po sa ating lahat mga kapatid. Sa hindi po nakakilala po sa atin, ano po si Brother Joey. Yung time no see, no? Yung time no see, nung nakarangin ko, nandito ako. Ngayon, nandito pa rin ako. Ibig sana sabi ko kung natuloy sana yung trip namin, sa Sunday sana ako magtutok sa Jerusalem. Ay napurnado po yung aming trip, kaya dito po ako ulit bumagsak. Kaya pa tayo, hindi pa ako bumagsak. Dito pa ako bumalik. Babalik ka rin. Yan po. So dito po sa ating Ebanghelyo, mga kapatid, ay pinangamangkatan ko po nga itong God is a God of chances or opportunities who desires that everyone be saved. Nakuha niyo na po? God is a God of chances or opportunities who desires that everyone be saved. Sa Tagalog, ang Diyos ay Diyos ng pagkakataong nagnanais na ang lahat ay maligtas. Amen. Gusto niyo bang maligtas? Amen. Ay, sabihin mo, kaya kapatid, Kaya kapatid, huwag mo kong kalabitin. huwag mo akong kalabitin. So dito po, ika nga, ang Diyos ay God of chances. Ang Diyos ay Diyos ng pagkakataon. Amen? Amen. So, hindi lang siya God of second chances, kundi God chance, fourth chance, and marami pa, and more. Kaya masabi ni Father kanina, ilang pagkakataon na ba ang binigay sa ating mga tao na talagang napakahina, ay naku na lang. Siguro po ang Diyos hindi mapagpasensya, sigurado, lahat po tayo napahamak na. Amen. Amen? Amen. Kaya napakaganda po ng ating pong Ebanghelyo, sapagkat dito po ay makikita po natin kung gaano po ka mapagpasensya ng ating Diyos. Amen? So, ika nga, sabi po doon sa talinghaga, tungkol po sa punong ng igos. Di ba po? No? Sabi po ng may-ari, putulin na yan, kasi nakakasikip lang. Kayo ba'y nakakasikip lang? Malayo ng konti. Hindi nakakasikip. At sabi po ng tagapag-alaga, ay huwag po muna. Huhukayan po yan ng palibot. Lalagyan po ng pataba. Di ba? Kaya nakita po natin yung pagkakataon na ibinigay po nitong tagapag-alaga. Ang tagapag-alaga ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. At tayo yung mga igos. Igos. Talinghaga. Ano bang talinghaga? Isang maikling kwento na naglalaman ng mga spiritual na mensahe. Amen? Amen. So, dalawang puntos po ang ating pong pagninilayan ngayon tungkol po sa ang Diyos ay Diyos ng pagkakataong nagnanais na ang lahat ay maligtas. So, una, number one, He gives everyone the opportunity or chance to repent and turn away from sin. Madali na po nawain yan. Medyo mahaba na po siya, pero He gives everyone the opportunity or chance to repent and turn away from sin. O sa Tagalog, binibigyan niya ang lahat ng pagkakataon na magsisi at talikuran ang kasalanan. Yun po yun sa Tagalog. Bakit? Paano ko ba nalalaman na ang Diyos ay nagbibigay pa sa atin ng opportunity or chance na tayo ay magsisi at tumalikod sa kasalanan? Sabi po sa pangalawang Pedro, chapter 3, verse 9. Sabi po dito, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan.
hindi pa niya tinutupad ang pangako iyon, alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Narinig ninyo? Amen. Klaro-klaro. Ito pala ang ating Panginoon. Hindi siya basta-basta pala tayo inuhukuman. Binibigyan ka pa niyang pagkakataon. Di ba? Kasi ayaw niya na may mapahamak. Kaya sa lumang buhay natin, ay alam naman po natin nung hindi pa tayo nakakilala sa Diyos, no? Di ba? Talagang very, talaga, no? Kadalasan talaga, madalas talaga tayo nagkakasala kasi hindi po natin kilala ang Diyos. Amen. Di ba? Lalo na si Brother Julie. No? Tarang mainitin ang ulo ko noon. Kunting anong mo lang sa dadalhin ko sa upa yung galit ko sa iyo. Diba? So, tingnan mo naman yung pagkakataon na binibigay ng Diyos, no? Hindi ko akalain na ako'y bibigyan niya ng pagkakataon na sino ba ako na parang ipahayag po ang salita ng Diyos, di ba? Amen. I'm not worthy. Di ba? At ngayon din po sa ating lahat, we are not worthy. Lahat po tayo, hindi po tayo karapat-dapat. No? Pero ganun pa man, nakita po natin ang ating Diyos ay talagang mapagpasensya. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya kapatid, Kaya kapatid, maging mapagpasensya maging mapagsinsya kapag makulit ako. pag mapakulit ako. Amen? So bakit nga po ba ini-encourage tayo ng Panginoon na tayo ay magsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan? Di ba? Sino ba dito walang kasalanan? Kasi pag sinabi niyo wala kayong kasalanan, sabihin ko sa inyo, sinungaling ka. Amen? Bakit po? Sabi po sa Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Amen? Amen. At walang sinumang nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Amen? So lahat pala tayo ay hindi karapat-dapat sa Panginoon. Di ba? So wala sa atin na hindi nagkakasala. So dito po sa unang bahagi po ng ating ebanghelyo, tungkol po ito sa mga tao na pinapatay ni Pilato habang sila ay naghahandog sa Diyos. At yung pininto pa ng Panginoon, yung 18 namatay doon, nung nabagsakan sila ng tore, doon sa Siloe. Sabi ng Panginoon, sa akala ba ninyo, sila may higit ng kasalanan kaysa mga tao? Baga sa ating mga buhay, minsan sinasabi natin na, sabi ni Father kanina, dahil sa masama kasi ugali, kaya namatay na eh. Diba? Na parang inakala natin na mas maano tayo, mas mabait tayo, no? Mas holy tayo, mas banal tayo. Kaya matagal tayo mamatay. Hello. Hindi ganon. Amen. Di ba? Death is certain. Di ba? Ikaw man ay banal, ikaw man ay makasalanan, ang kamatayan ay dumarating. Amen. Hindi nga lang natin alam kung kailan. Di ba? So, ang sabi ng Panginoon, ang sagot ng Panginoon, hindi. No? Hindi ibig sabihin, mas kasalanan sila, kaya sila napahamak. Kung kayo ay hindi magsisi at tumalikod sa inyong kasalanan, mapahamak din kayong lahat. Amen. So, ganun pala ka-importante yung pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Sabi ni Father kanina, paano po tayo magsisi? Punta po tayo sa Sacrament of Reconciliation, mag-confess. At pag-confess, ay gawin natin lahat na hindi natin po natin ulitin ang ating mga kasalanan. Amen. Amen. Ibig sabihin ng pagtalikod sa kasalanan. No? Pag-confess mo, totoo, sincere ka na pagsisiyan mo ang kasalanan mo. Amen. Amen? Amen. Kaya ngayon, sineselebrate po natin, we are in the net, yung season of the net, yung pagsisisi, pagtitika, di ba? Kaya munting kwento, no? Kaya nung itong aking misis, nung una po sinabi na sa akin na sasama siya sa trip, ako naman, medyo nakalangan. Sabi ko, may karamdaman ka, sabi ko, pacheck ka mo sa doktor. Pero yung ano ko talaga doon, kasi nasa ano na tayo nasa lent na tayo
Parang ayaw ko na, na ganyan sa mga trip-trip na ganyan na hindi naman yan hindi naman yan holy place pupuntahan Ilang naman yan Pero nung pangalawang niya sa akin, sabi ko, pagbigyan ko na nga ito kasi parang naman si Maliwaliw, baka yun na ginawa sa kanya. So sabi ko, kung loobin ng Panginoon, ay hindi niloob ng Panginoon. Di ba? Ganun palagi, no? Hindi tayo pwedeng panghawakan natin yung kagustuhan, kundi ipagkaniwala natin palagi sa Diyos. Kaya nga palagi Diyos nasabi, in God willing. Amen. Amen? Yun palagi, no? In God willing. Pag ipagkaloob ng Diyos. Amen po? Yun lang po muna. No? Death is certain. Ika nga balik tayo dito sa death is certain. Ang kamatayan talaga ay dumarating sa ating lahat. No? Walang pinipili yan. Ikaw man makasalanan ka man o banal ka man, pag oras mo na, oras mo na. Amen? Amen. Kaya dapat laging handa. Laging handa sa pagsunod, di napapagod, di umaayaw kami magnipisyon, army ng Diyos. Amen? Amen. Handa ka lagi bilang military ng Panginoon. Di ba? Kung balikan po natin dito po sa kabilang page ng ating pong ebanghelyo o dito po sa Lucas chapter 12, no? Verse 35 to 40, sinasabi po dito, maging handa kayo lagi at panatilihing maliwanag ang inyong ilawan. May ilaw ba kayo? Amen. Amen. Maliwanag ba ang ilaw nyo? Amen. Kapag wala na kayo makita, madilim na po, ay madadapa po kayo. Amen. Amen. Dapat palagi po nakailaw yung ilawan natin. Amen po. At tumulad kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon, buhat sa kasalan, upang kung ito'y dumating at kumatok, ay mabuksan nila agad ang pinto. Ano daw? Kailangan palaging gising daw. Kayo ba'y palaging gising? Natutulog naman kami, brother. Ikaw naman. Diba? Sino po sa atin palaging gising? Pero sasabi dito, dapat palagi kayong gising. Kapag dating ng amo ninyo, galing sa kasalan, pagkatok niya, bukas agad. Amen? So, huwag tayong patulog-tulog. No? Ganon. Ganun ang antok dyan. Nagtulog ka dyan. No? Pagdating ng Panginoon, pag kumatok siya, hindi mo nabuksan. Paano yun? Diba? So sabi ko Amen. dito sa chapter 7, mapalad ang mga aliping aabutang nagbabantay sa pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, magbibihis siya at pauupuin sila. Ipaghanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Wow. So, pala, pag ano ka pala sa Panginoon, no? Pag ano ka pala, magaluyan ka talaga sa Panginoon, inantay mo talaga siya, at mabuksan mo siya, may biyaya. Uupo siya. At magbihis at paglingkuran ka pa. Di ba? Dito sa 38, mapalad sila kung maratnan silang handa sa pagdating ng Panginoon, maging sa hating gabi o sa madaling araw man. O sa hating gabi at sa madaling araw. Ibig sabihin, wala talagang tulugan dito. Kaya huwag kayo matulog, ha? Amen. Hindi pa madaling araw, hindi pa hating gabi. Sabi dito, hating gabi at madaling araw nga Sabi niya, no? Laging handa. Sinasabi ko sa inyo, kung alam lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pabayaan makapasok ito. Di ba? Alam ba ninyo kung anong oras darating ang magnanakaw? Hindi. Kaya palaging handa. Baka biglang na magsalisi, magnanakaw. Kayo man ay dapat na humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo nalalaman. Amen? Hindi pala natin alam kung kailan darating. Di ba? Kaya nga, sinabi ng Panginoon, dalang bisis po niya inulit sa ating gospel, malibang kayo'y magsisi at talikuran ninyong kasalanan, mapahamak din kayong lahat. Amen pa. Amen. Kaya, bakit magsisisi? Sabi sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan.
Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Diyan lang. Hindi lang tayo lagi nagpatawad sa Panginoon. Amen. Diyan lang po ang mga pari. Kapag tayo nagkasala, ano na mortal? Pag inexamine mo kasi yung sarili mo, yung conscience mo, sasabihin talaga sa'yo, ako ang iyong konsensya. Safeguard. Sasabihin sa'yo ng konsensya mo kung ano ang mabigat sa'yo. Diba? At sabi mo, parang mabigat sa akin ito, hindi talaga mapakali. Bakit? Kinakausap ka. Kinakausap ka ng banal na espiritu. Kinakausap ka ng guardian angel mo. Oy, nagkasala ka naman. Sabihin sa'yo ng guardian angel mo. No? Kaya napaka-importante, examination of our conscience. Amen? Amen. Kasi kapag yung kasalanan natin, hindi natin hingi ng tawad, ay ang bot sa inyo. Hamak-hamak talaga. Ayon ng Panginoon. Amen po? Amen. So yun po, yung unang bahagi po ng ating gospel, yun pong gusto ng Panginoon na tayo ay magsisipa at tumalikod sa ating mga kasalanan sapagkat ayaw po niya na ni isa sa atin ay mapapahamak. Amen? Amen. And number 2, last but not the least, pero mahaba-haba po ito. Ito, number 2, He gives everyone the opportunity or chance to bear fruit. He gives everyone the opportunity or chance to bear fruit. To bear fruit. Binibigyan niya ang lahat ng pagkakataong bunga. Sabi mo sa katabi mo, may bunga ka na ba? May bunga ka na ba? Meron natin bungang araw. Bungang araw. Bungang araw. Tagay bunga. May bunga dito, mula sa pinaluluban hanggang sa labas. Mahaba yung buhok ko. Maraming bunga. Kuto. So dito po, sa pangalawang party po ng ating pong ebanghelyo, ito nga po ay tungkol po sa the parable of the fig tree or sa talinhaga tungkol sa igos. Diba? Puno ng igos. Igos yun, di ba? Ano po mukha ng igos? Yung parang yung parang mukhang sibuyas, no? Parang mukhang sibuyas, nang malambot lang siya, di ba? Yun ang, no? Pag hiniwa mo, parang maraming uod-uod sa loob, di ba? Yung parang, parang kaano na hawakan kasi yung malambot. Di ba? Mabilis madurog. Masarap pero mabilis mapipi, di ba? Pinagkilala ko doon, kaya hindi na bibili yung anak kasi. Masarap yun gusto ko yun No? Kaya masarap pala. Yun ang gusto ng Panginoon pala, yung dapat yung bunga mo, masarap. Masarap ang bunga ninyo? Amen. Dito po ay yung hinahalin tulad po tayo ng Diyos, no? Parang sa talinghaga na yung igos ay tayo yun. Yung kanyang mga nilikha. Di ba? So, ang God, the Father, siya po yung may-ari ng ubasan. At ang tagapag-alaga ay ang ating Panginoong Jesucristo. At dito po ay hinanapan po ng bunga ng may-ari ng ubasan. Itong igos. 3 taon na ako pabalik-balik at wala akong nakitang bunga dito sa puno ng igos na ito. Putulin mo na yan kasi nakakasikip lang yan. Diba? Yun ang sinabi po ng may-ari. Diba? Pero ano ang sagot ng tagapag-alaga? Sabi niya, wag po muna ngayong taon ito. Diba? Hayaan mo muna. Nalagaan ko ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ko ng pataba. Baka sakali, sa sunod na taon, mamunga. At kung sakaling hindi mamunga, sige, putulin na natin. Ipaputol mo na. Diba? So, hindi bukas. Dapat ngayon na. May bunga na tayo. May bunga na ba kayo? Kasi, sabi niya, pag hindi ka pa namunga,
nasunod na taon, putulin ka na. Maaaring ito na yung taon mo, itong araw na ito. Baka kinabukasan, puputulin na. Di ba? Kaya dapat din bunga na. Di ba? Ulit-ulit po sinasabi ng ating pong lingkod. Hindi, bukas, ngayon na. Ngayon na aking kapatid, ang panahon ng pagbabago. Mundo ay takwil mo na, lumapit ka sa mga kapal. Ha? Itakwil daw, sa itakwil. Takwil. Itakwil mo daw. Ewan ko sa inyo. Kung ano-ano na pag-ihian ninyo dyan. Iisip ano. So, sabi po dito sa ating ebanghelyo, dito po sa verse 8, no? Dito po sa verse 8. Sabi po dito, ito po sinabi ng ating Panginoon, di ba? Kung sabi niya kanina, na lalagyan nga daw niya ng pataba ang palibot o ang matawag doon, di ba? Yung lagyan ng, ano di ba? Abono. Ano? Para umpis siya mamunga. Yun po. At kita po natin ang tanong, kung gaano ba kahalaga sa Diyos ang kanyang mga nilikha. No? Katulad po ng igos, inahalintulad po tayo sa igos na kanyang nilikha. Kayo ba'y nilikha ng Diyos? Amen. Amen. Huwag kayong maniwala doon sa iba na sabihin nila galing sila sa unggoy. Sabihin mo, galing kami sa Diyos. Pag ipinilit nila na galing tayo sa unggoy, sabihin mo, sa inyo lang lahit yan. Sa amin, sa Diyos kami. Diba? Bahala na sila. Ilahi sila ng unggoy. Diba? tayo, lahi tayo ng Diyos. Galing tayo sa Diyos. Amen? Kaya Amen. tayo nilikha ng Diyos sa kalarawan niya. Diba? Amen. Amen. So, sabi po sa awit 145 verse 8 to 9. Sabi po dito, si Yahweh mapagmahal at puno ng habag. Hindi madaling magalit. Ang pag-ibig ay wagas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi sa kanyang nilikha. Pagkalinga niya ay mamamalagi. Amen. Hindi tayo pinapabayaan niya ng Diyos. Di ba? Nandyan siya palagi. Ang pagkalingan niya sa atin. Di ba? At wala siyang tinatangi. And then, sa atin minsan, nagtatangi tayo. O simula yung kabarks natin, masaya-masaya tayo, nakakap-akap tayo, kilig-kilig pa to the bones. Di ba? Pero pag may kaaway tayo, namimili tayo. No? Di ba? May kaaway, kahit peace video na, hindi naharap dun sa kaaway niya. Peace video. Pero doon sa kaaway, ayaw nang lumingon doon sa kaaway. Kasi ayaw mag-peace. Di ba? Pero ang Diyos din nagtatangi. Ang kanyang habag at tawa sa ating lahat ng kanyang mga nilikha. Sabi po dito ay ang kanyang pagkalinga sa kanyang nilikha ay namamalagi. Amen. Amen. So wala palang pinapabayaan ang Diyos. Di ba? So andyan siya palagi na para tayo alagaan at umaasa siya na tayo ay magkaroon ng bunga. Amen. Amen po? Amen. So ano ba ang bunga? Ano bang bunga meron tayo? Ha? May pananampalataya na. Andyan na naman tayo sa buong araw na yan. Ikaw kasi nagsabi. Ako ba yung sabi? So sabi po dito sa Lucas chapter 6 verse 43, no? Dito sa verse 43 to 46, no? So sabi po dito sa verse 43 to 44 muna. Sabi po dito, walang mabuting punong kahoy ang namumunga ng masama. At wala rin masamang puno ang namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat puno sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi makakapitas ng igos sa matitinig na halaman o ng ubas sa mga dawag. Yun pala yun. Hindi ka pala makakapitas ng igos doon sa mga
matitinik na halaman. At yung ubas, hindi ka rin makakapitas doon sa dawagan. Diba? So saan ka dapat mamimitas? Kung gusto mo kumain ng igos, doon ka mimitas sa puro ng igos. Kasi pag dawag, walang kwenta po yun. Diba? Hindi ka makakapitas daw doon. So, dito po ay yung ugali ng tao makikita sa kanyang gawa. Amen? Amen. Kaya kahit sabihin mo man, na masarap ang bunga ko. Pero pag marami ang nagagalit sa iyo, ibig sabihin, hindi masarap ang bunga mo. Amen. Amen. Amen? Kasi pag masarap ang bunga mo, ang mga tao nagagalak sa iyo. Diba? Kasi ang sarap ng bunga mo. Diba? Ano yung bunga? Yung ating mga gawa. Kung mabuti ang gawa mo, masarap ang bunga mo. Kung masama ang ginagawa mo, masama ang bunga mo. Maalat. Kagaya ng mukha. Asin. Asin. Tuloy na nga nagbubasa. Parang naglilihi ka sa Natatawa si Sister Maria sa mukha. Magkasim. Magkasim. Parang ikaw ang naglilihi. Ito sa verse 45, no? Ng Lucas chapter 6 hanggang 46. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Amen. Samantala, ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong tigid ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang umaapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Amen. Amen. Kaya hindi natin masasabi na kapag dito po sa simbahan ay talaga namang hindi tayo maistorbo, nakapikit lang tayo lagi, no? Nakapulos tayo. Yung pala tulog na Hindi daw. talaga tayo madisturbo ng natin, ano? Naintin talaga tayo nakikinig sa simula ng panik. Tulog pala. Pikit pa tayo, no? Parang banal, pagpasok sa simbahan, di ba pagluhod? Hindi ko sasabi na masama yung magluhod. Kailangan magluhod tayo, pagpasok sa simbahan. Ganahin natin, bahay ng Diyos ito. Amen. Di ba? Dito po yung Eucharist. Amen. Hindi po si Kristo. Dito ang kanyang katawan. Amen. Dapat igaling natin ang simbahan. Amen. Kung magpasok ko sa simbahan, dapat magluhod ka talaga. Amen? At, noong unang panahon, ang mga matatanda, nakikita ko po, bago po sila papasok doon sa puan, mahaba po yung puan sa simbahan, di ba? Bago sila papasok doon sa puan, nagluluhod po na sila. Amen. Nag-flex pa yung doon. Di ba? Pero ngayon, iwan ko na lang. Meron pa kaya? Di ba? Yung minsan, yung mga tao, yung pag nakaupo sila, di ba, may luhuran yung sa harapan. Yung mga paan, doon nakapartong yung sa luhuran. Na dapat Diba? hindi. Hindi po yung kaya-ya, ha? Luhuran ay para sa luhuran. Hindi lang kaya ng paa. Diba? Amen. Amen. Pag nagluhod ka doon, edi magmarumi yung paa mo. Di ba? At saka po yun, parang kalapastangan po natin sa bahay ng Diyos yun. Amen. Punta ka doon sa bahay ng mayaman at itaas mo ang paa mo doon. Yun ang natin. Kaya mo gagawin? Hindi. Di ba? Matatakot ka kasi mayaman. Di ba? Ang mas mo kaya ang Diyos na mayaman sa lahat ng bagay. Siya may-ari ng kayamanan. Amen. Siya may-ari ng kaluluwa natin. Hindi si Buloy. Amen. So dito sa bahay ng Diyos, igalang natin. Amen. 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 Dapat lang. Dapat lang na igalang natin ang bahay ng Diyos. Amen. Amen. Pero, hindi po doon natatapos, no, sa paggalang natin. Dapat, nakikita din. No? Nakikita din sa ating mga buhay. Amen? Yung Amen. tunay na pagiging maka-Diyos. Amen. Amen. No? Kumbaga ay, sa isip at sa gawa. Di ba? Hindi lang puro tayo na, kumbaga, puro lang tayo sa isip lang, hindi naman nakikita sa buhay natin yung ating pagiging maka-Diyos. Di ba? Palagi ka man ang sisimba. Pagdating mo sa bahay, ikaw naman yung speaker of the house. Tapos na yung naman dito. Tapos na yung humini. Ikaw naman
Iba na yung humili mo pagdating doon. Parang hindi yata nakikita, di ba? Di ba? Kakahiya. Di ba? Pag dito ka, kumakanta ka dito. And I love you with the love of the Lord. And I love you with the love of the Lord. Pero pag Pagdating sa bahay, sa labas, nananadyan speaker. na. Sweet! Alis ka doon. Ay, ay, ay. Hindi maano ba? Parang ano ba tawag ko? Ganyan mga tao na parang ano? Stricto na wala sa ayos. Di ba? So, ang ganon. Dapat nakikita po sa ating buhay. Di ba? Kung talagang tayo ay mga Diyos, banal po talaga tayo. Hindi naman ko sasabihin na perfect na tayo. No? Pero dapat, nakikita na rin sa atin, yung may pagbabago naman. Di ba? May nagbabago na ba? Amen. Ano nagbago? Ay, salamat naman sa Diyos, marami. Di ba? Amen. Ang tanong, ano kasi pagbabago? Naging mabuti pa o naging masama pa? Marami kasi pagbabago, di ba? May pagbabago nga. Nagbago na ko, brother. Di ba? Lalong lumalap. Yung dati, brother ako, lakas ako. Ngayon, pito naman yun. Pito yun. Di ba? Eh, dapat nagbago ka, ibig sabihin, naging straight ka. Di ba? Naging matuwid kang tao. Amen. Amen po? Amen. Bakit kaya? Itong gawa natin kung masama o mabuti, bakit kaya na ayaw ng Panginoon na manatili po tayo dito? Ano ba sinasabi sa pangalawang Korinto, chapter 5, verse 10? Sabi po dito, sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Ikaw na sa kanta, minsan lamang ako daraan sa daigdig na ito. Kaya ano man ang mabuting maaaring gawin ko ngayon. Ayun mo na gawin. Diba? Minsan lamang tayo dumaraan sa daigdig na ito. Amen? Amen. Kaya Amen. sa kabutihan, gawin na natin. Kasi dito pala sa lupa, dito na tayo inusgahan. Amen? Dito po tayo napatawag yan? Dito po tayo tinitest. Ikaw masabi po sa panalangin na tinuro sa atin ng Panginoon, sundin nawa ang kalooban mo dito sa lupa para nang sa langit. Amen. Eh dito pa lang sa lupa, dapat namumuhay ka na para sa langit. Amen. Hindi yung namumuhay ka dito sa lupa. Dito lang sa lupa, ang gusto ko palagi. Di ba? Ay yahay na lang ang buhay. Ayaw ko na ikwento si Juan kasi yung tanong ng teacher niya yung kasama niya, ano gusto niya magiging? Pag kayo ay maging profesional na. Alam niyo na kasi itong kwento eh. Sige lang. Yung sabi ng iba eh, gusto niya nga maging nurse, gusto ko maging pulis, gusto ko ganito para makatulong sa kapwa. Nung si Juan naman, sabi ng teacher, ano gusto mo maging? Gusto ko maging kapwa para ay lahay ng buhay. Kapwa naman siya kasi gusto ko lang maging nurse, gusto ko maging pulis, gusto ko maging ganito, kasi parang makatulong sa kapwa. Kasi si Juan, wala na gagawin kundi gusto na maging kapwa. Kaya kayo ng buhay. Para makatulong sa kapwa, sabi nila eh. Kapwa na lang ako. Para ayahin ang buhay. Para siya ang tulungan. Amen. Ang tanong, nanatili ba ang bunga natin? Dapat yung bunga natin, bunga talaga natin. Hindi yung bunga natin ngayon matamis. Susunod. Maasim. Pwede ba yun? Yung imos naging ano? Mangga. Naging iba. Iba. Ano yung iba? Iba ba yung tawag ko?
Yung papaasim na ano, yung kulay Kalamyas. Kamyas. Kamyas. Oh. Hindi pwedeng igos na naging kamyas. Diba? Kamyas is kamyas. Igos is igos. Ubas is ubas. Diba? Sinsa na kayo, nainom po kami eh. Kami Batangas ga. Ay Ay, kaya kayo Batangas na rin? Kalamyas. Iba yung sa Ilonggo eh. Ang kamyas. Iba. Iba. Yes. Iba ngayon sa Ilonggo. Hindi bagay sa'yo. Ay, hindi ba kaya na eh? Ay, kayo na. Ay kay naman ka. Ay, hindi maalam. Sila rin natawa din eh. Hindi naman yung Batangas. Ay, hindi Batangas na eh? Hindi rin. Bisaya ka. Ang sabi po dito sa John or 1 chapter 15, no? 1 John or 1 chapter 15, verse 16 to 17. Sabi po dito po sa 16 ng John chapter 15, hindi ninyo ako pinili. Kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga upang ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. So, pinili pala tayo ng Diyos para magbunga. Amen. Amen. Kaya Amen. napaka-importante na may bunga tayo. Amen. At ano po yung bunga na sinabi ng Panginoon? Dito po sa verse 17. Ito ang utos ko sa inyo. Magmahalan kayo. Amen. Yung dapat ang bunga, di ba? May kantanga, di ba? Yung, ano ba yun? Love is something that you give it away. Di ba? Parang gano'n. Ano ba yung kantang yun? Love is something that you give it away. Give it away. Di ba? Yung pagmamahal na ibibigay natin, no? Yun, palagi, sabi ni Father kanina, yung bunga mo, hindi para sa iyo. Amen. Diba? Yung bunga, para sa iba. Kasi yung igos, hindi niya pwedeng kainin yung kanyang bunga. Sino kakain? Ay Yung mga pa. tao. Tayo. Diba? Hindi para sa iyo. Ikaw lang. Ikaw lang ang namumunga. Oh? Pero yung iba ang nag-harvest. Amen. Diba? Kasi hindi mo pwedeng kainin yung sarili mong bunga. Parang igos ka eh. Diba? Hindi mo pwedeng kainin. So, marami po yung magbe-benefits doon. Yung mga kapwa mo. Amen. Kaya kapag mapagmahal ka, you spread love, di ba? Di ba? Marami silang makabenefits sa iyong pagmamahal. Di ba? Yan po yung bunga. Amen ba? Amen. At ano po ba sinasabi po sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23? Ano po yung nakasulat po doon sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23? The fruit of ang ano May alert. Sirina. Meron hindi dito. Sabi po, ito po yung wala sila. Kaya bakit palagi may sirina? Kasi ito po siguro yung wala sila. Ano ba sinasabi sa Galatians chapter 5? Ano? Kung meron sila dito, sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23, sana wala tayong mga sirina na yan. Amen. Amen. Bakit po? Ano po sasabi dito? The fruit of the Holy Spirit, number 1, love. Love. Number 2, joy. Number 3, peace. Ay di kung may peace, sana wala ng sirinang yan. Amen. Kung magmamahal, sana wala ng sirinang yan. Bakit meron pa? Kasi walang bunga. Walang fruit of the Holy Spirit. Kaya walang peace. Diba? Kung may fruit of the Holy Spirit, dapat tahimik ng mundo. May peace na, may kapayapaan na. Amen. Sana wala ng away-away na ito. Diba? Kaya kanta nga eh. Sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo ko. Sana'y magmahalan. Sana'y wala ng awayan.
napaka-importante yung fruit of the Holy Spirit sa atin. Ano po yun? Ano pa? Patience, pasensya. Yun, walang mga pasensya. Kaya, kalipad na naman ulit. Walang mga pasensya. Walang pasensyahan. Kindness. Ano ba yung kindness? Kindness. Goodness. Kabutihan. Kabutihan. Faithfulness. Katapatan. Gentleness. Kahinahunan. Self-control. Pagpipigil sa sarili. Pagpipigil sa sarili. Itong mga talaan na ito, walang pagpipigil sa sarili. Perfect ni Sister Maria. Ibig sabihin, namumunga si Sister Maria. Amen. Kasi sa ulado niya Mangga. nawama. Nabay-bago na. Pero napapansin po natin, mga kapatid, no? Sa fruit of the Holy Spirit, 9 fruit of the Holy Spirit, ano po yung number 1? Ano yung number 1? Walang iba kundi love. Love. Kasi the greatest commandment is love. Amen. Love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and love your neighbor as yourself. Amen. At paano po ba ang sikreto na tayo ay makapamunga? Ano po ang sikreto? Dapat alamin po natin. Bunga na tayo ng bunga dito pero hindi natin alam ano ang sikreto upang tayo ay magkaroon ng bunga. Ano ang sikreto? May pagpipigil sa sarili. Babasahin ko lang dito sa Biblia para hindi tayo magkamali. No? Para tayo mamunga daw. Sabi po dito sa John or 1, chapter 15 pa rin. Dito po sa verse 5 to 6. Sabi po dito, sabi ng Panginoon, ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Nananatili sa akin, ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Ano daw? Manatili pag tayo sa Diyos. Amen. Tayo ay magbunga. Kapag hindi tayo nanatili sa Diyos, walang bunga. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Amen. Amen. Diba? Siya ang puno ng ubas ng ating Panginoon. Kapag hindi po tayo, kung humiwalay tayo sa Kanya, patay na tayo. Hindi na tayo mamubunga. Wala nang lahat. Kasi wala yan kilala ang Diyos eh. Di ba? So sabi ng Diyos, sabi ng Panginoon, ang manatili sa akin ay siyang magbubunga ng sagana. Amen. Amen. Nasagana na ibang bunga ninyo. Amen. 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 Kung nanatili tayo sa Diyos, dapat masagana talaga yung ating bunga. Amen. Amen. At dito po sa verse 6 ng John chapter 15, ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itatapon gaya ng sanga. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon at inihahagis sa apoy at sinusunog. Amen. Nakatakot pala pag maghiwalay tayo sa Diyos. Amen. Para tayong mga sanga na natutuyo, itatapon, susunugin. Diba? Saan tayo susunugin? Sa impyerno. Sa dagat-dagatang apoy. Kapag hindi tayo nananatili sa Diyos at hindi nakikita, hindi nanatili sa atin ang bunga, ang kabutihan, ang pagbabagong buhay tungo sa kabutihan, kabanalan, pag-ibig. Kaya kanta natin kanina, di ba? Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso. Ano yan? Yun ang pag-ibig. Walang ibang, yun ang number 1 ng hinanap sa atin ng Diyos. Kapag tayo namatay, hindi ka tatanungin ng Panginoon doon, ng Diyos doon sa langit. Oh? Gaano ba karami ang naipon mo? Ha? Gaano ba kadami ang pera mo sa bangko? Di ba? Tatanungin ka ng Diyos, gaano ba karami ang pag-ibig na iyong inispread sa mundo? Diba? Yun ang bunga hanapin sa atin ng Diyos. Amen. Kaya nga po, sabi po, ito po, bago po tayo magtapos,
Sabi po dito sa pangalawang Korinto o Timoteo pala, pangalawang Timoteo, chapter 2, verse 3 to 5. Sabi po dito, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito, sapagkat iisa ang Diyos at tanging si Hesus Kristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Gusto niya para tayo maligtas. Katulad po dito po sa ating binasa, dito po sa talinghaga ng Igos, nakita po natin dito yung nagmagitan po ang tagapag-alaga sa may-ari ng ubasan. Siya ang ating Panginoong Hesus. Siya ang tagapag-alaga na namagitan sa Ama. Kaya hindi po nahukuman agad, hindi agad naputol itong puno ng igos. Ano? Ang nais ng Panginoon, lahat tayo ay maligtas. Amen. Amen. So salvation equals mercy. To mercy. Salvation equals to mercy. Awa at tabang. Katumbas kaligtasan. Amen? Amen. At ang kaligtasan ay biyaya o grasya. Amen? Amen. Grasya ng Diyos para sa atin lahat. Sapagkat ang biyaya at tabag ng ating Panginoon ay laging ibibigay sa atin. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong awa at tabag po sa amin, O Lord. Na hindi niyo po kami hinahatulan. Binibigyan niyo po kami ng pagkakataon upang kami po ay magbagong buhay, Panginoon. At makita po sa amin ang buhay kabanalan, O Panginoon. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa pagmamahal niyo po sa amin, Panginoon. Salamat sa iyong katapatan, Panginoon. Sa iyong mga pangako po sa amin. Na wala kang nilikha na iyong pong pinabayaan. At ayaw mo na may isa sa amin ay mapapahamak. Salamat po, Lord, sa iyong pong banal na mensahe na iyong pong ipinagkaloob po sa amin sa gabi ito, Panginoon. Lord, huwag niyo pong hayaan na mawala po ito sa amin, sa aming mga puso't isipan, O Lord. Ipaalala niyo po ito lagi po sa amin, Panginoon, upang ito po ang aming pong maging giha o guide namin, Panginoon, sa aming pong pang-araw-araw na buhay, pamumuhay, Panginoon. Lord, patuloy mo kami pagpalain, O Lord, sapagkat tunay, Panginoon, dahil lang sa iyong grasya, kaya kami po ay unti-unti po nagbabago ang aming mga buhay, at unti-unti po kami, Panginoon, na naging mapagmahal sa aming kapwa. At unti-unti po kami, O Lord, na lumalalim po ang aming pananampalataya po sa inyo, Lord. At naging mapasensyoso na po kami, O Lord. At nakontrol po namin ang aming mga sarili. Lahat po ito, Panginoon. Ang grasya mo ito, Panginoon. Huwag niyo pong alisin po ito sa amin, O Lord. Sapagkat kung hindi, Panginoon, lalo kami maging worse, Panginoon. Kaya lang kami, Panginoon, maging mabait. Dahil po sa iyong grasya, na patuloy mo po ipinagkaloob po sa bawat isa po sa amin. Lord, salamat. Salamat sa lahat, Panginoon. Patuloy mo kami pagpalain, Lord. Patuloy mo kami na makapaglingkod po sa inyo na may kalakasan. At magamit po namin ang aming mga buhay na ito, Panginoon. Sa paglingkod po sa inyo at sa aming kapwa, Panginoon. Na we spread love, Lord, sa buong mundo, Panginoon. At sa lahat, Panginoon, ng mga leaders sa bawat bansa sa buong mundo, Panginoon. Na ipuhin mo rin po sila, Panginoon. Ang kanilang mga puso't isipan. At sila din po ay makapamumuno na anahin po sa iyong banal na kalooban. At maghari po sa bawat isa po sa amin ng pag-ibig, pagmamahalan, pag-unawaan, Panginoon. At magkaroon po ng ganap na kapayapaan sa buong daigdig na ito, Panginoon. Amen. At po dito, Panginoon, sa Israel at sa makalabang mga bansa na ito, Panginoon, na magkasundo-sundo na po ang bawat isang Panginoon. At ang pag-ibig, ang siya, maging mangibabaw sa lahat ng bagay na ito, Panginoon.
Hallelujah, hallelujah. At nawa, O Lord, ay mapalaya na rin po ang lahat ng mabiyang ng Hamas, Panginoon. Na silang lahat ay ligtas, O Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ituwin po ang mga puso ng Hamas na ito, Panginoon. Napakawalan na lahat, Panginoon, ng mga bihag na ito. Upang sila makabalik na po sa kanilang mga pamilya, Panginoon. At Lord, patuloy po rin namin dalhangin, Panginoon, ang pagbabalik loob ng lahat, Panginoon, ng mga makasalanan. Ang lahat po, Panginoon, ng mga masasamang tao, Panginoon, na magbalik na po sila sa inyo, Panginoon, sa lalong madalahing panahon, Panginoon. Amen. Sapagkat ang kaligtasan ay narito na. Hindi bukas, kundi ngayon na. Kaya Lord, kayo po, Lord, lagi po maghari po sa amin. Amen. At naman ay makita na po sa amin ang iyong paghahari. Lalo na po, Panginoon, ang bunga ng pagmamahal na amin pong ibabahagi po sa aming mga kapatiran, O Lord, upang sila ay mag-benefits, Panginoon, sa lahat ng kabutihan, lahat ng mga virtues na iyong pong tinataglay ay may babahagi po sa aming mga buhay. Amen. Patuloy pong pagpalain kami lahat, Panginoon, simula po sa aming Santo Papa Pope Francis, Amen. at sa lahat ng mga kaparian, Cardinals, Obispo, at maging po dito sa amin po, dito po sa El Saday Community, sa pangunan po namin po ng lingkod, Brother Michael Zebalardes, kanyang kalilig, Kung Bruce Michael, lahat ng mga councils, preachers, core group, choir, instrumentalist, lalo na po, Panginoon, dito po sa Israel, mula po sa Jerusalem, Haifa, at dito po sa Tel Aviv, Panginoon. Patuloy pong pagpalain ang Friday Prayer Group, Panginoon, sa pangunan sa Amen. sa kanyang kasamahan, sa Pilita, Imos, at sa mga choir, instrumentalist na ito, at sa lahat po patuloy na dumadalo po sa gawain ito, Panginoon. Amen. Lord, dahil po sa aming paglapit sa inyo, Panginoon, tinataas po namin ang aming mga panalangin sa mga oras na ito, O Lord. Lahat ng mga tinataas ng mga kapatid ko dito, Panginoon, maging man ito may nakasulat o hindi, Panginoon. Kapatid niyo po, ang nilalaman na ayong mga isip. Lord, ang sabi niyo po, Panginoon, kung kami po ay maglilingkod susunod sa inyong kalooban, at kami po ay ihingi, ipagkaloob niyo po ito po sa aming Panginoon. Ano man ang aming hilingin na sa Ama, sa pamagitan po ng iyong pangalan, kung kami ay sumusunod sa iyong banal na kalooban, ito po ay inyong pong ipagkaloob po sa amin. Amen. Yan, Lord, lahat ng mga prayer request na ito, na matagal na po yung iba dito, Panginoon, matagal na po ito, Panginoon. Lord, naniniwala po kami in the right time, Panginoon. Ito po ay aming pong matatanggap. Amen. Dalangin ko rin, Panginoon, lahat ng may masakit at karamdaman, I pray in the mighty name of Jesus, ang sila po, Panginoon, na pagalingin po silang lahat, yung mga nanonood sa kanilang mga tahanan, at dito man po, sino po may sakit at karamdaman po dito, Panginoon, maging po sa akin po may bahay, Panginoon, Yes, na mawala na rin po ang pananakit na kanyang tiyang, Panginoon. Amen. Trust in you, O Lord God, Yes, Lord. because you are our God, that nothing is impossible with you, O Lord. Amen. Amen. Lord, ang lahat ng mga hina, palakasin niyo po, at wala pong mga trabaho, Panginoon, dalangin po namin na pagluban sila ng trabaho, Sister Lara, Panginoon, na magluban po siya ng trabaho, na nakapwa po sila na magkakasundo na kanyang pong alagaan, Panginoon, at malaya po siya na makalabas with fairness, Panginoon, at patuloy na makapaglingkod po sa inyo. At sa mga walang visa, Panginoon, dalangin po namin, O Lord, na you are the God of all, everything, O Lord God. Ipinagkitiwala po namin sa inyong lahat, Panginoon. At sa mga handugin ka po, na binigay ng mga kapatid na ito, sabi, kung kami ay magbigay, ibalik mo po sa amin, higit pa sa aming mga inaasahan, siksik, liglig, at umaapaw pa. Lord, sa aming paglabas sa lakong ito, paghiwalay-hiwalay ng pansamantala, Panginoon, patuloy po kami ang ingatan na kami po ay makauwi po sa aming paroroonan, na kami lahat ay ligtas. Amen. Walang mga bala, Panginoon, mga bisa, Panginoon, itago niyo po sila sa paningin po ng immigration, Panginoon. Amen. At sa aming uwian, mga bahay, mga plat, Panginoon, maging pagpapala nawa kami sa aming mga kapwa. Amen. Lahat ng ito, Ama, salamat sa iyo pinabalik po namin ang pinakamataas na papuri para nga pagsapat sa salamat sa pangalan po ng iyong anak na sa Jesus na aming Diyos with the intercession of our Blessed Mother, Mary, ever Virgin, all the angels and saints. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, pray for us sinners. Sinners, now
now and at our hour of death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it Was the beginning, as is now, and never shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it as the beginning, as is now, and never shall be, world without end. Amen. All together. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.